Binabati ko lahat ng mga kababayan natin dito sa Amerika, ha? At saka lahat ng umatin ng APEC. Naks, alam mo umatin ng APEC. APEC mo, APEC. Hindi ko tayo umatin ng APEC. Baka mamaya chismis na naman tayo ng ibang mga ano dyan, mga chismosa, mga marites. Hindi ko tayo umatin ng APEC. Ito ay personal na lakad at sariling bayad at wala akong ginastos ng gobyerno. Ako lamang po at ang aking pamilya at si Mocha po nandito. Courtesy of Randel Bunagan dahil siya ang nagmamaneho sa amin dito. So binabati ko lahat ng ating mga kababayan na nanonood na nandyan ngayon, araw na ito. Ito po, hello. Pag-usapan lamang po natin ng bahagya yung pong award na natanggap po natin kagabi. Maraming salamat po sa Gawad Amerika dahil sa inyong pag-acknowledge sa atin po na bilang isang social media influencer itong taon na ito. Nakakatawa ho, hindi ko ito talaga ini-expect. Siyempre nung nabalitaan ko yun, medyo parang, totoo ba yan? O ginojok, pinaprank nyo lang ako. Baka naman it's a prank lang yan. Naisip ko. Kasi through another person, kinontak nila ako. So, hindi ko alam kung niloloko lang nila ako. Tapos actually, nung kumuha nga po ako ng visa, alam mo yun, tinitingnan ko talaga, sabi ko, naku, wala nang atrasan to. Kasi ano ho yun eh, kanya-kanya hong bayad ho yun ha. Hindi ho yun na sagot ng Gawad Amerika po yung aking pagpunta dito. Ako ho ito. Ticket ko ho, pa eroplano ko ho ito, pa hotel ko ho ito. Sarili ko pong gastos ho ito ha. At sinama ko pa nga ho yung aking tatay. At kahit nga yung tatay ko nagtatanong, sigurado ka ba dyan anak? Baka mabudol tayo dyan ha. Baka ma-scam tayo dyan. Kasi sigurado ka ba? Baka mamaya pagdating doon, networking pala yan or anything. Sabi ko naman, kasi kilala ko naman yung nagsabi sa akin na may award daw po ako. Sabi naman niya, legit ito. Tingnan mo yung mga ano. So, tingnan ko naman, legit naman po. So, hanggang kahapon, sa totoo lang ho, bahagyang kwento lamang po dito sa award na ito. Actually, kahapon po, medyo masama hong pakiramdam ko. Ngayon na lang ho talaga bumuti. Kung mapapansin ninyo, kahapon medyo, lalo na yung mga na-meet po natin dito, hindi ko makapagsalita na maayos. Kahit dun sa mismong sa award, sa pagtanggap, hindi po ako nakapagsalita na maayos. Kasi nga po, may ubo ko. Palusot, di ka lang marunong mag-English. Iba naman, I'm not prepared. My English is few. My English is not buffet. It's limited. So it's my hindi, biro lang. Medyo talaga masamang pakiramdam ko nun. Actually, prepared na ako sa speech ko eh. Ganito nga dapat ang speech ko eh. To my countrymen, I would like to thank you for this honorable award coming from each one of you. It's an honor to be awarded by you. How come you awarded me? I think because it's entertaining or informative. But nevertheless, I'm thankful to you. Yun sana yung sasabihin mo. Kaya lang, wala na eh. Pagdating doon, na-shy type na tayo. Alam naman tayo, mga mahiyain ho tayo. Tayo ho ang tipo ng taong mahiyain. Hindi po talaga tayo makapal ang mukha. Pag sa video lang, sa live lang po tayo makapal po mukha. Okay? Tapos, yun na nga po. At alam nyo, isang bagay na sobra akong na-struck. Gusto ko lang ikwento ito kasi meron tong kinaugnayan pagdating sa politika sa Pilipinas. Alam nyo, ilang araw din po ako nagpahinga, ilang araw po akong nasa hotel lang at napapag-isip-isip ng mga bagay-bagay. At isa pong naisip ko nga ho yung sinabi nung presidente ng Gawad Amerika. Sabi niya sa akin, alam mo, Banat Bay, at presidente ito ng Gawad Amerika, sabi niya, 2 lang ang pinanonood ko sa YouTube. 2 lang ang pinakikinggan kong balita. Ikaw yung isa, at si Christian Isguera yung isa. Alam mo, inisip ko na maigi yun. If you're listening to Christian Isguera, and you're listening to me,
what is the common somehow maikukonclude ko dun? Na itong maman to, itong presidente ng Gawad Amerika, ay malamang sa malamang ay nandoon ho sa, alam naman po natin ng Amerika, it's a little bit of liberal. In terms of political opinions nila, more on liberal. Alam naman natin how the yellows, the Robredos penetrated America. So ibig sabihin, siguro ang leaning nitong presidente, more on dun sa leaning na yon. And yet, bakit po siya nanood ng Banat Bay? Kasi nga ho, alam mo sabi niya, kasi ikaw, Banat Bay, hindi ka biased. Pag may nakita ka talagang mali sa isang tao, sa isang opisyal, pinupuna mo. Pero pag may nakita ka naman maganda, kahit anong political color, pinapalaki ka mo. That's why I'm watching you. Alam mo, maganda yun eh. Kasi nga, sabi ko nga, kasi maaaring napapansin ninyo, medyo hindi natin masyadong pinupuna si Marcos. Ang pinupuna natin yung mga sekretary. Kasi, in the first place, you know that I've never been a Marcos loyalist. In the first place, never kong sinuportahan si Marcos mula nung simula. Alam nyong ako ay Iskonian, Duterte supporter hanggang to the end. Hindi po ako nagbago. Diba po, alam nyo po yan. Siguradong sigurado kung alam nyo po yan. And kung pupunahin ko araw-araw, minuminuto si Marcos sa kanyang ginagawa, makakalusot yung mga nasa ilalim. Yung mga secretary, mga government official, USEC, ASEC, makakalusot sila. And alam naman na natin yun eh. We all know that I do not like Marcos. So, bakit ko pa pupunahin ng araw-araw? Unlike mga katulad nila Maharlika, katulad ng mga nabudol, nabudol sila eh. Marcos loyalist sila. Sila ho'y nangampanya kay Marcos. Kaya ngayon, na na-realize nilang mali yung ginawa nila, kailangan nilang bumawi sa taong bayan at iparealize sa mga Marcos loyalist nilang followers, i-justify pa nila na bakit hindi na sila Marcos ngayon. So, okay lang na punahin nila ng punahin si Marcos. They have to defend their conviction bakit sila hindi na kailangan mag-Marcos. Kasi yun ang crowd nila, Marcos loyalist. Ako po, hindi ko po crowd ang Marcos loyalist. In the first place, they hated me before. Diba? They really hate me. Okay, marami sa inyo, you hate me because hindi naman talaga ako Marcos loyalist from the very beginning. So, hindi sila yung market ko. Ang market ko ay yung mga dilaw, pinklawan, na bukas ang kanilang pag-iisip na makarinig ng ibang opinyon mula sa hindi nila kasamahan and yet not favorable kay Marcos. Kasi, yan na nga yung masamang prinsipyo na pumupunta sa Pilipinas. Na if you hate Marcos, you should like Robredo. If you hate Marcos, you should like the Yellows. Hindi ho ganun yun. Maling prinsipyo po yun. If you don't like Marcos, because of kung ano man yung kanyang ginagawa, dapat you would hate not the person, but kung ano yung kanyang policies, kung ano yung kanyang ginagawa. So, ibig sabihin nun, kung naandun din pala yun, doon sa mga hinahangaan nilang mga pink or dilaw, dapat hindi nyo rin magustuhan yun. That's my goal. For them to understand that there are other options out there para mas magustuhan nila o ang mas masabi nilang masuportahan nila yung ibang tao. Ibig ko sabihin, simple lang. Ang Pilipinas ay hindi about dilaw, pink, Marcos o Duterte. There are other options that we can have. New leader, sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Ako, mangangandidato ako ng bagong leader. Di ba siya ho nagsabi niyan? Kasi nga ho, we are so done with the colors, di ba? Dilaw,
Pula, DDS. Paano naman po? Baka naman meron mga ibang leader dyan. Mas okay. Di ba? Diego Latigo, sinubukan kong panoorin yung alam mo, sa totoo lang, pasensya na. Ayoko magsalita na masama Diego Latigo, pero hindi nga siya sigurado sa ano niya. Excuse me. Hindi nga siya sigurado sa kanyang paano pa siya magiging sigurado sa politika. Yung mga ganun, sabit na agad sa akin yun eh. Sorry pero hindi naman po sa nagiging discrimination, pero baka labo nun. Grabe dito, ang ganda oh. Diba? So yun lamang po. At first of all, I'd like to thank Dawan America for this award, God, and to my parents, Father, Lord Marlo Cristobal, and my stepmom, and to my talent and boss, Mocha Uson. Thank you very much. Salamat po. The next performance will start momentarily.